Hindi maaaring lumabas sa isang, hindi maaaring bumukan, hindi maaaring lumabas sa bukan ang masama o mabuti. Mag-ingat kayo sa inyong sinasabi. Good morning mga kapatid. Purihin ng ating Panginoong Jesus na laging gumagabay sa atin sa araw-araw. Nasa panahon tayo ng malapit na ang graduation. So nasa last stage na tayo. At ito yung pinakamahirap na stage. Nakakainip ito eh. Kasi magtitiyaga tayo maghintay ng hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero wala tayong gagawin kung di magtiyaga maghintay. Pero kailangan magkaroon tayo ng katapangan. Maging matatag tayo sa paghihintay. Maging determinado tayo. Kasi anytime pwede na siyang bumaba eh. Kung wala kang determinasyon, baka hindi ka magpakabanal-banal. Kasi perfect love casts out fear eh. Makakasigurado ka lang gagraduate ka o sigurado ka talagang sumusunod sa Diyos. Kasi perfect love, ibig sabihin perfect na pagsunod casts out fear. Mawawala yung takot mo na baka maiwan ka. Pero kung sigurado ka sa sarili mo na talagang gusto mong gumraduate, itiyagain mong gumraduate, katulad ng ginawa ko noong araw na tsaka gustuhan kong mabigyan ko ng kaligayahan nanay ko, titiyagain kong gumraduate. Gumraduate ako. Determinado ako doon. Kahit sabay ang bisyo, sabay yun. Pag kailangan kong gumraduate, hindi pwedeng hindi ako gagraduate. Kailangan ganun dito, hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa langit. Sisiguraduhin natin pupunta tayo sa langit. At makakasigurado ka lang pupunta ka sa langit kung magiging matatag at matibay ka. Magkaroon ka ng katapangan. Katulad ni David. Kung titignan niyo si David, hanga ako kay David. Kasi napakatapang ni David. Pero mo yung kalaban mo, talagang hardened criminal yun eh. Sanay sa pagpatay, ang laki-laki pa. Sanay sa giyera. Tapos ikaw na wala kang experience, hindi ka nakakapatay ng tao. Tapos lalaban ka sa mamamatay tao. Buhay yung nakataya dun eh. Pero bakit pumayag si David na siya yung lalaban? Kasi kilala siya ng Diyos eh. Kinakausap din siya ng Diyos eh. Prophet din si David eh. Na ibibigay ng Diyos si Goliath sa kanya. Kaya buo loob niya, tinraining naman siya ng Diyos to. Nakapatay siya ng dalawa eh. Sa pamamagitan ng sling niya eh. Isang oso. Tsaka isang leon. E biruin mo, king of the jungle itong napatay niya. Tapos itong oso, matindi to. Matinding kalap yung kuko nito eh. Parang razor blade na pang-offer eh. Isang budlit lang sa'yo, las-las na katawan mo. Napatay niya yun. Yun ang practice niya. Kaya sabi niya kay Harry Saul, mapapatay ko yan. Nakapatay na ako ng oso tsaka leon eh. Ibibigay siya ng Panginoon sa akin. Buo ang tiwala ni David. Kaya siya naging matapang. So ganun din tayo. Kung buo ang tiwala mo, at talagang ikaw sumusunod sa Diyos, mawawala ang takot mo eh. Magiging matapang ka, magiging matatag ka. Sabi sa 1 John 4:18, walang takot sa pag-ibig. Kundi ang sakdal na pag-ibig, nagpapalayas ng takot. So mawawala yung fear mo na maiiwan ka, hindi ka mapupunta sa langit. Kung perfect ang love mo, ibig sabihin, ano yung perfect love? Kasi ang love, pagsunod sa utos eh. Ano yung perfect? Talaga 100% kang sumusunod. Alam mo sa sarili mo, na nagpapakabanal ka talaga. Alam mo sa sarili mo, 100% mo sinusunod lahat ng utos ni Kristo. Bagamat nagkukulang tayo, nagkakasala tayo, alam mo sa sarili mo. Kaya binibilang ka ng Diyos na matuwid at banal. Kasi binabasa ng Diyos ang puso natin. Yun ang kailangan siguraduhin natin. Magpakatatag at magpakatapang ka na talagang sigurado ka. Nasusunod ka sa lahat ng kalooban ng Diyos. Yun lang ang aim mo eh. Malugod ang Diyos. Mapaligaya mo ang Diyos. Magsasakripisyo ka. Katulad nga ng example ko sa inyo, mapaligaya ko lang ang nanay ko. Gagraduate ako. Kaya ano magsabi ko sa kanya nun? Nay, gagraduate ako. Sabi niya, gagraduate ka. Hanggang hindi kita nakikita o makaakyat sa stage, hindi ako maniniwala. Ang hindi alam ng nanay ko, may evaluation yan eh. Pupunta ka muna sa evaluator, i-evaluate yung mga grades mo, yung mga course mo, i-examine doon kung talagang naubos mo lahat yun, natapos mo lahat, pumasa ka sa lahat. Pagkatapos na evaluation, ilalagay ka na doon sa gagraduate.
tatanggap ka na ng diploma. Eh kung mo wala alam na biruin mo, tagal na ako pinag-aaral eh. No? Tiniyagaan niya din na talaga ako, tiniyagaan niya rin ako. Ang gusto niya kasi makatapos lahat ng anak niya. Tiniyagaan niya ako. Tiniyagaan ako din ng pag-aaral. Kahit may bisyo, para mapaligaya ko siya. Ganun din tayo. Tiyagain natin. Magsakripisyo tayo sa pagsunod siya para maligayahan ng Diyos at kukunin tayo ng Diyos forever and ever. Para sa atin din naman itong pagtitiyagan to eh. Para sa atin din to, sa ikabubuti rin natin to. Sabi ng Diyos sa sa Deuteronomy 31:6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot, ni mamilaboy sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay yumayaong kasama mo. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka niya. So pangako ito ng Diyos eh. Kasama natin ng Diyos kahit saan tayo magpunta. Si Joshua, namutusan ng Diyos yan sa pamamagitan ni Moses. Sinabi ng Diyos kay Joshua ang ganito. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot o manlupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Kahit saan magpunta si Joshua, ganun din tayo, kahit saan tayo nandun. Kahit nasa lugar pa tayo ng kasamaan. Eh wala namang hindi may kasamaan sa mundo eh. Jungle to eh. Ang daming beast dito sa mundo eh. Maraming mga asong gubat dito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit sino umaway sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi may pangako ang Diyos sa atin eh. Na kapag mayroong umaaway sa atin, yung umaapi sa iyo, umaaway sa iyo, yun ang tanda na pupunta sa impyerno. Kapag natiis mo naman yun naman ang tanda pupunta ka sa langit. Philippians 1:28. At sa anuman, huwag kayong matakot sa mga kaaway, na ito sa kanila'y malinaw na tanda ng kapahamakan. So kung may umaaway sa atin, may umaapi sa atin, yun ang tanda ng kapahamakan nila. Kaya maaawa ka na kaagad. Pag ikaw inaway ka, maawa ka na kaagad sa kanya. Kasi pupunta yun sa impyerno. Sinabi ng Diyos yun eh. Dadagpat tanda ng inyong pagkaligtas at itimula sa iyo. Yun naman ang tanda ng pagkaligtas mo kasi inaaway ka, inaapi ka dahil nasa iyo si Kristo eh. Kaya kung pagtitiyagaan mo, pagtitiisan mo yun, yung mga bagay na yun, pupunta ka sa langit. Alam na, kung pupunta ka sa langit pag nakapagtiyagaan, nakapagtiis sa lahat ng pagsubok, lahat ng kabagabagan, lahat ng kapigatian dinadanas natin, kahit ihataw pa yung mukha mo sa simento, sumabog yung nguya mo, yung labil mo. Talagang tumatapang ka lalo. Lalo kang tatapang kasi ipipersecute ka ng demonyo, gagawa ng paraan yan eh. Tinan mo nung pumayag ang Diyos kay Job na hawakan ng demonyo. Grabe ka, agad ang ginawa ng demonyo kay Job, di ba? Walang kasalanan tao, dumaan sa pagsubok. Inubos lahat ng anak. Tinan mo 10 anak patay. Lahat ng kamayamanan ubos. Tapos naglagay ng 4 na kaibigan, ikalaban pa. Nag-iwan ng asawa, kalaban pa. Gaano kalungkot ang buhay ni Job, pero natiyagaan ni Job yun. Natiyagaan ng gusto ni Job yun. Yung pangalan Job, he cries. Kaya wala siyang ginagawa, hindi umiyak sa Panginoon eh. Sa pag yung umaga, sasabihin niya, gusto niya, Lord, maggabi na. Pag gabi naman, sasabihin niya, sana mag-umaga na. Ganon, katindi hirap. Na tiniis ni Job. Eh tayo, hindi wala pa nga dun eh. Walang iniwan to doon sa halimbawa na kulong ka. Mahabang panahon ka nakulong, eh lalaya ka na. 1 taon na lang lalaya ka na. Yung 1 taon na yun, nagiging parang napakatagal. Lalo na kung magbibilang, di ba? Yung mga preso, nagbibilang eh. Lalo ang tagal-tagal ka, bibilang eh. Habang lumalapit ng lumalapit, pahirap ng pahirap eh. Graduation eh. Patindi ng patindi demonyo ngayon. Yung mga magic dito sa, grabe ang mga magic ngayon. Yung mga false prophet, false teachers,
false doctrines, false teachings. Grabing-grabe, halos lahat, nandyan lahat. Pero gumagawa ang Diyos naman sa atin sa huling panahon. Gumagawa siya ng mga miracles through prayers. Kaya nga, tuloy lang natin ang prayers natin kay Ellen Balsomo. Prayers yun eh. Sabi ng Diyos, the prayer of faith shall heal the sick. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao matuwid. Eh kung lahat tayo matuwid, dididingin ng Diyos yun. Kaya walang tigil ang prayers hanggang hindi natin nakakamit ang tagumpay. Kasi ito na yung huling panahon eh. Panahon na gugupuin tayo ng kalaban, pero hindi siya mananalo, talunan yan eh. We are in the side of the winning group eh. Tayo yung mga mananalo eh. Talunan to eh, pero gagawa ito ng paraan eh. Para makasama ka sa talo, lalabang ka. Huwag kang manlulupay-pay. Matakot ka man, hindi ka papayag na matakot. Stand firm. 1 Corinthians 16:13. Magsipag-ingat kayo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y magpakalakas. Kayo'y magpakalalaki. Bakit sinabi doon sa babae magpakalalaki? Hindi sinabi magpakababae. Ibig sabihin na magpakalalaki kasi ang lalaki matibay yan, matatag yan eh. Hindi nga nakaya ni Satan na si Adan eh. Kaya lumipat siya sa babae. Kasi ang babae, ano yan eh, fragile yan eh. Babasagin pilak yan eh. Madaling mabasag. Hindi katulad ng lalaki, hindi niya makaya si Adan eh. Di naganap siya ng paraan, nakita niya yung babae, ito, mahina si Sidlan. Kayang goyoin, di na goyin niya nga, nagtagumpay siya sa mahina. Sa lalaki, hindi niya makaya eh. Kaya magpakalakas kayo mga babae, magpakalalaki, ibig sabihin, magpakatibay. Magpakatapang kayo. Paano magpapakatapang? Lubos ang pagtitiwala mo sa Diyos. Paano ka lubos na magtitiwala? Gagawin mo talaga. Susunod ka talaga para mawala takot. Kasi natatakot pa rin tayo eh. Hindi pwedeng hindi natatakot tayo eh. Natatakot pa rin tayo. Sabi sa Psalm 112:7. Siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso'y matatag na titiwala sa Panginoon. Kahit anong bad news, kahit anong masama nangyayari sa iyo, kahit anong sakit ka meron, may good news eh. Merong healer eh, may nagpapagaling. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Up to the last second, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Katulad si Isaac. In the nick of time yun, iaalay na ni Abraham. Sasaksakin na para sunugin sa apoy. Iaalay na eh. Biglang may dumating na angel, wag Abraham. Pinalitan ng Diyos ang iaalay mo, nandun sa tabi, kunin mo, meron doon lamb. Meron doon tupan na iyan ang ipapalit mo. Ganun ang ginawa ng Diyos, nagpapalit siya. Kaya tayo, kapag merong aaway sa atin at may gusto pumatay sa atin, papalitan niya yun. Kung mapapatay tayo, hindi tayo mapapatay, papalitan niya yun. May replacement lagi ng Diyos. Kasi pinapangako ng Diyos sa atin eh. Ang kailangan lang, magpakatatag, magpakatapang. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid ko minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo, hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So sa gawa sa yung mga utos ni Kristo, yan ang gawa ng Panginoon. Yan yung ginawa na inihanda na ng Diyos para ating lakaran kautusan ni Kristo. So diyan tayo lalakad, diyan tayo magpapakatatag sa pagsunod. At kapag nagagawa mo talaga yan, nawawala takot mo. Kasi alam mo eh, haharap ka sa Diyos, Lord, alam mo. Alam mo, nasa puso ko talagang sinusunod talaga kita. Nagtitiyaga talaga ako, nagtitiis ako, sundin ka sa lahat ng gusto mo. Alam mo yan. So, makakaharap ka sa Diyos ng walang takot. Bakit? Perfect love yung sa iyo eh. Lubos yung pagsunod mo. Totoo kang nagtitiwala sa Diyos. Lubos ka lang magtiwala sa sabi ng Mark eh. Huwag kang matakot, magtiwala ka lang. Huwag kang matakot, magtiwala ka lang.
Kasi yung kapayapaang ibinigay ng Diyos sa atin, nag-aalis ng takot yun eh. Yung kapayapaang ibinigay ni Kristo sa atin, umakyat siya, nag-aalis ng takot yun. Para maging perfect na mawala ang takot, perfect din ang pagsunod. Perfect obedience, nag-aalis ng perfect na takot. Kasi natatakot tayo eh. Pero pag natakot tayo, hindi tayo natatalo ng takot dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Gumagawa ang Espiritu Santo, pinalalakas ka, pinatitibay ka. Sabi sa Timothy yun eh, 2 Timothy 1:7. Sapagat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at kausayan. The Spirit of power and boldness and wisdom at kausayan, kagalingan. Yan ang binigay ng Diyos sa ating Espiritu. He that is in us, greater than he that is in the world. Talo na yung nasa mundo eh. Dinaig na ni Kristo yung taga-mundo na yan eh. Kaya yung kapayapaang iniwan ng Diyos sa atin, yun ang mag-iingat sa atin. Ang gagawin mo lang, magpakatatag at magpakatapang. Yun lang ang susi eh. Maging matatag ka, magtiyaga, huwag kang makilos. Talagang nandun ang mo, kahit na nagdudumurog ka pa, kahit may bisyo ka pa, nakapokus ka na magtatapos ka. Mag-aaral ka. Kasi nakapokus ako sa pag-aaral, pati pagdurog. Dalawa yung kinuha kong kurso eh. Drugs at engineering. Habang nag-aaral ako ng engineering, nagdodroga ako, sabay yun. Kasi ang gusto ko niya, magbigyan ko ng kasiyahan nanay kung makagraduate ako. Yun ang purpose ko eh. Para sa sarili ko, wala naman akong purpose eh. Ang purpose ko lang sa sarili ko, magawa ko yung gusto ko eh. Yung kaisa-isang utos ni Satanas, do what thou will, yun lang ang gusto ko eh. Wala akong pakialam kahit anong nangyari sa buhay ko. Dahil maraming nagtatanong nga sa amin, mga bata, paglaki mo ba, ano ba gusto mo? Excuse me. Paglaki mo ba, ano ba pangarap mo? Gusto mo bang maging police, doktor, engineer, presidente, ano ba? Wala. Sabihin ko, pag tinatanong ako, guidance counselor, lahat. Ano ba ang ambisyon mo sa buhay? Wala. Ano ba gusto mo? Yung gusto ko. Magawa ko yung gusto ko. Yayaman ako by hook or by crook. Yun ang motto ko sa buhay. By hook or by crook, yayaman ako. Kaya tinarget ko talaga yung easy money. Nung makapasok ako sa assessor's office, pinag-aralan ko easy money, nakuha ko. Unang banat ka agad, 50,000 ka agad. Tapos yun na. May plano pala ang Diyos sa akin. Mas big time doon. Tinatawag na pala ako maging pastor. Nararamdaman ko, may calling na ako talaga. Bakit ganito? Ayoko na ng barkada, ayoko na ng drugs. Inaayawan ko na lahat. Inaayawan ko na, pati pag-girlfriend, naayawan ko na rin. Kahit ano ba nangyayari siya? Bakit ganito? Nung pala, may calling ako. Nung ma-realize ko na, nung tawagin na ako na, nung pastor na ako, ganun pala yung may calling eh. Umaayaw ka na talaga sa mundo. Ang gusto mo na lang, yung gusto ng Diyos. Lahat na lang ng gusto ng Diyos, ang gusto mo. Kasi wala naman ako eh. Wala naman saysay buhay ko. Durin mo, drug addict eh. Ano saysay ng drug addict? Wala naman kwenta buhay ko. Respeto ni, wala akong may respeto sa akin eh. Hindi ko naman kailangan respetuhin o. Basta gagawin ko yung gusto ko. O nung pala may plano ang Diyos sa akin. Ito na nga. Naintindihan ko na ngayon ang buhay. Kasi nung araw di ko alam ang buhay eh. Kaya nga madalas ko sabihin sa barkada, ano ba tayo? Araw-araw ba tayo duduro? Wala ba tayong gagawin? Parang kay Brother Ross, ano ba Brother Ross? Ang tagal natin nag-aaral, magsusulisit lang ba tayo? Parang walang sense ah. Parang may mali tayo sa ginagawa natin. Pero mo, aral ka ng aral sa School of Christ, nagbibihasa ka sa Bible, tapos ang trabaho mo, magsulisit. Eh hindi na kailangan ng karunungan doon. Makapal lang ang mukha mo at masipag ka, makapagsusulit. Tapos pinag-aral tayo ng pinag-aral na malalalim na aral na kay Watchman eh, na ang hirap unawain. Tapos solicitation lang pala ang purpose, no? O di inalis din ng Diyos yun. Hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. Ang kalooban ng Diyos, banalin tayo. At ito na yung panahon, gagraduate na tayo. Malapit na tayo tumanggap ng diploma, kaya huwag kayong bibita. Magsitatag kayo sa gawa ng Panginoon. Tiyagaan lang yan, ba't ko natiyaga? Biro yun, 2 years akong drop out.
Kawawa naman nanay ko. Nagbibigay ng tuition fee. Nung pala, pinandudurog ko lang. Tapos, kasi 5 years course yan eh. Yung 3 years course ko, yun ang bulakbol. Bulakbol aral yun. Yung 2 years, totally drop out. Yung umabot na sabi niya, kung kumuha ka ng doktor ka na sana eh. Halos 10 years yung doktor eh, kasi kasama na lahat ng requirements ko. Sabi ko, doktor din naman ako ah. Nandodoktor nga ako ng reseta eh. Lahat ng barkada ko lalapit sa akin, Dok, pipirmahan ko reseta. Doktor din ako eh. Ako gumagawa ng reseta. Kasi kailangan ng reseta sa butika. Yung pizza ko, dentista yung tatay, meron siyang meron siyang number talaga, license number pa, meron eh. Merong RX. Yung reseta talaga. Pag binigay sa akin ng pizza ko yun, ano order niyo? Gagawa na ako ng reseta. Doktor eh. Kaya sulat doktor din. Hindi mo maiintindihan. Ito sabi sa Psalm 56:3-4. Si David. Alam niyo si David, napakatapang niyan eh. Bigay mo, para labanan mo, ang laki-laking higante. Tapos, tirador yung palalaban mo. Mamamatay tao yun. Dahil nga, buo ang tiwala niya sa Diyos. Kaya sabi niya, ako lalaban. Pero natatakot si David. Tao yan eh. Pero may solusyon sa takot niya. Ganun din tayo. Natatakot din tayo eh. Pero hindi naghahari takot kasi may Diyos tayo eh. Nakakapunta tayo siya, nakakahingi tayo ng tulong sa Diyos. Ito sabi ni David, isang matapang na tao na natatakot. Psalm 56:3-4. Sa panahon ako'y natakot. O di ba? O, natakot. Natakot si David. Sa panahon ako'y natakot. Aking ilalagang aking tiwala sa iyo. May Diyos tayo, no? Wala takot. Alam din ni David, sumunod-sunod talaga siya ng todo, nagsisi siya eh. Bilang hari, kaya niyang gawin kahit ilang asawa eh. Ang problema, kumuha siya ng asawa eh. May kaso eh. Adultery, tsaka murder eh. Pwede ka mag-asawa kahit ilang bakunin mo, allowed ng Diyos yun eh. Pero yung pag-aasawa niya kay Bathsheba ay ibang klase. Masiba ang nangyari sa kanya, sinibasib niya si Bathsheba eh. Sa panahon ako'y natakot, aking inilagang ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ilalaga ko ang aking tiwala at hindi ako matatakot magpakailanman. Pag nailagak mo sa Diyos ang tiwala mo, hindi ka matatakot eh. Pag buong-buo ang tiwala mo sa Diyos, sa kapangyarihan, hindi ka matatakot. Sa preaching lang, takot ako dito sa preaching. Pero pag pinagkatiwala ko na sa Diyos ang sarili ko, Lord wala akong kakabisaduhin, wala akong re-reviewin. Yung thought na binigay mo lang sa akin, doon lang ako pupunta, doon ako mag-exit. Wala akong pa-practicein. Tatayo ako sa pulpit, ikaw ang bahala. Nagtitiwala ako sa iyo. O lahat, ng maestro ko, Lord, hindi ko kaya to nagtitiwala ako sa'yo, lalakad ako, o nakalakad ako. Tapos ito lately, sabog yung nguya-nguyahan ko eh. Sira-sira yung labi ko. Tinahi nga eh. Natanggal pa tahi eh. Yung sa baba ako, 3 stitches, ito, patatanggal ko mamaya yung pinaka-tahe mamaya. Pero gumagawa ang Diyos ng mga mysterious ways na siya. Mysterious siya kung gumawa eh. May magandang nangyari sa pamilya namin nung maganap sa akin. Hindi ko na lang sasabihin. Pero sasabihin ko na. Dami nag-chichismis. Hindi, kunin nyo na lang yung read in between the lines. Pag may nag-aaway, hindi nagkakabate, di ba? Pero nung magkabate, kasi may nangyari, alam nyo na yun. Kasi ang message sa akin ni Lord kasi, sa family ko, unity in the band of blood. Aba, nung isabihin ko sa kanila, ito message na gagawin natin sa family ko, kasi wala na si baby, tayo na lang natitira. Unity in the band of blood. Abay, nagsimulang mag-away yung dalawang anak ko. Ay, tapos nasolve yun. Tapos meron na naman. Tapos nasolve na naman, pero kailangan ihataw yung uso ko sa simyento. Okay lang yun. Tapos gumastos, okay yan, pera lang naman. Tsaka
Hindi na nga masakit, wala na eh. Kaya lang nararamdaman ko yung hirap ng katawan. Itong mga ngayon, nakatayo ako dito, pagal na pagal katawan ko. Eh, ikaw ba naman ang hihatab ang mukha mo sa simyento? Tukod yung tuka mo eh. Hindi naman makatukod yung kamay ko, may hawak. Kaya ang tumukod yung mukha ko, hindi pa sa gamuso. Pero good yun. Kasi may ginagawa ang Diyos sa atin na ang hirap ipatong mo, ang hirap unawain. Sabi sa Romans 11:33. Meron siyang ginagawa na maiintindihan mo, malalaman mo na pagtapos na. Katulad ng istorya ni Joseph. Naging administrator siya sa Egypt ng food administration. Kasi magkakaroon pala ng pamilya. Magugutom ang pamilya. Pero ang ginamit na paraan, pangit. Hindi magandang paraan. Ganon din na nangyari sa akin. Meron palang social bin ng Lord, na-pray ako ng pray noon, hindi naman na-answer. Nung pala ang answered prayer, kailangan humatawang huso ko sa simyento para ma-answer prayer. At saka lagi tayo nagpe-pray. Ano napapansin ko? Pati malakas ang prayer ng Banato Church. Lahat tayo. Kasi dinilig tayo sa prayer. Kasi yun din ang ginawa ng Diyos sa akin eh. Bakit ako na-stroke? Alam nyo, para mag-pray na mag-pray. Kasi hindi ko pinag-pray member ko. Pastor ka na, hindi mo pinag-pray member. Ano klase kang pastor? Kaya nung maging pastor namin ako, Panginoon, sabi ko, tinawag mo akong pastor, titingin mo naman ang prayer ko sa mga member ko. Eh kung hindi, patayin mo na lang ako, useless ang pagkapastor ko. Kung hindi mo titingin, para sa papapapastor ko, kaya sabi ko, Lord, nakikita ka naman, dinidinig ni Lord mga prayers namin. Ito sabi niya, Romans 11:33. O kalaliman ng mga kayamanan, at karunungan at kaalaman ng Diyos. O di matingkal ang mga hatol niya at hindi malirit na kanyang mga daan. Ang hirap intindihin ng mga pamamaraan niya, parang mali eh. Pero tama. Wala, pero meron. Akala mo mali yung paraan, nung pala tama. O kung titignan niyo yung paraan din ni Jacob, paano niya nakuha yung firstborn niya? Diba? Kung titingnan nyo, parang mali yung pandaraya, di ba? Pero may tama dun. Bago niya nakuha yung firstborn niya, ipinagbili ni Esau yung birthright niya ng lentils dahil lang sa pagkain. So naagaw niya yun. Yung firstborn, kasi ang firstborn niya na pinagpapala. Kaya kung tawagin tayo, mga firstborn of the church. Sabi sa Hebrews 12, basahin natin, 13 yata, 23. 12:23 ng Hebrew. Sa pangkalahatang tulong at iglesia ng mga panganay. Kasi ang pinagpala panganay, kaya sabi niya, blessed are the male womb opener. Yung mga panganay na lalaki, sa Diyos yun eh. Binanal niya yun, sa Diyos yun. Kapag nanganak kayo ng isang lalaki panganay, sa Diyos yun. Mapalad kayo, pinagpala kayong pamilya kasi blessed are the male womb opener. Katulad ko, ang panganay ko, isang lalaki din, si Peter eh. Si Cephas, na matiyaga. Nahanga ako dyan sa anak ko na napaka-matiyagahin din niya. Napaka-matiisin. Pero pinagpala na siya ng Panginoon. Sa pangkalahatang tulong at iglesia ng mga panganay na natatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal. Justified ang espiritu na natin. Binanal na ang ating espiritu. Ngayon, ang binabanal ng Diyos sa atin yung ating kaluluwa. Yung katawan, hindi mababanal eh. Kailangan palitan. Ang katawan natin kailangan palitan ng glorified body para may kabanalan. Merong buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan nandun sa glorified body ni Kristo. Kaya pag nakita mo si Kristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Glorified body ka rin. Katulad ng body ni Kristo. Kaya mga panganay, naagaw yun ni Jacob sa matalinong paraan. So planter kung tawagin siya, pumalit. Kasi pinanganganak pala, nangaagaw na ng pwesto ito eh. Hawak-hawak yung sako ni Isa, gusto mag-overtake. Pero naka-overtake siya, matanda na sila. Nadunungan siya ni Jacob na ibenta yung birthright.
konting beans. Konting beans lang yun. Yung lentils kasi, ano yun, parang kulay chocolate na beans. Bago-bango. Mangangaso si si Isab Gutom na gutom, pagod na pagod. Naamoy, sabi niya. Kapatid, ang bango lang niluluto mo, pwede ba tayo dyan? O sabi ni Jacob, nakakuha siya ng pagkakataon. Pwede. Pero, ako ang firstborn. Ako ang panganay. Pag binigay ko siya yung pagkain na ako panganay, wala pala, okay lang. Walang karunungan si Isab. Kaya nung papatungan na siya ng kamay, napatungan na si Jacob. Nagkaroon din naman ng pamamaraan yung nanay niya. Kasi alam ng nanay niya kasi mabalahibo si Esau siyempre, bulag na rin si Isaac Hindi na nakakakita, pakiramdam na lang. Malabo na mata. Sabi niya, pero duda rin si Isaac Nung hindi po niya balahibo, sabi niya, balahibo ni Esau pero boses ni Jacob. Duda rin. Kaso napatungan na ng kamay Ganun din ang ginawa niya sa anghel. Hindi siya bumitaw sa anghel hanggang hindi siya pinagpapala. Ganun tayo. Matiyaga, maging matatag-matapang ka kunin yung pagpapala. Ang kaharian ng Diyos kinukuha sa dahas, sabi sa Bible. Kunin natin talaga na talagang katulad ng babaeng balo. Walang ginawa kung hindi lumapit doon sa masamang hari. Tulungan niyo po ako sa kaso ko, tulungan niyo po ako. Sabi ng masamang hari, may masama naman akong hari. Sige nga, binabagabag ako dito ng babae. Sige, payag na ako, tulungan na kita. Bakit? Nakulitan Matiyaga yung babae. Kasi ikaw, halimbawa, teacher ka ng elementary school. Merong isang estudyante bobong-bobo. Pero walang ginawa kundi umatend ng umatend, always present. Pag tinawag mo, Makuryo, present ma'am. Makuryo, present ma'am. Tagi present. Ibabaksak mo ba? Ibabaksak mo ba yung kahit bobo? Hindi ko ibabaksak ng bakit. Mas matalino pa siya sa matalino. Bakit? Alam nyo ng paraan ng pag-graduate Matiyaga. Tiyagaan. Ganon din tayo Ibinigay na sa atin ng paraan ng tiyagaan ng pagkuha ng diploma. Sa James 1:4, sabi. Ito, paraan ng pag-graduate. Mga kapatid ko, James 1:1-4. Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo nanguhulog sa sari sa aking tukso. Biruin mo to, kakaiba to. Magala ka pa kapag nahuhulog ka sa iba't sari-saring tukso. Marami pa, in flavor pa, varieties ng tukso pa Maraming tukso. Tukso sa pera, tukso sa babae, tukso sa lahat ng bagay, lahat ng tukso. Ariin yung kagalakan pa. Yaman nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, pagtitiyaga. Pag pumayag ng Diyos na tuksuhin ka ng demonyo, hindi tinukso ka na ngayon, susubukan ka ngayon. Magbubuhan ngayon yung pagsubok ngayon ng pagtitiis at pagtitiyaga. At yung pabayaan na ang pagtitiis, magkaroon ng sakdal na gawa, perfect love. Magkaroon ng perfect na gawa. Kasi titiisin mo talaga titiyagain mo. Hindi, gagraduate ako. Susundin ko lahat ng gusto ng Diyos. Hindi ako magiging suwail. Lahat ng utos ng Panginoon gaganapin ko. Nandun ang mind mo nandun ang buhay mo. Titiisin mo talaga titiyagain mo. At inyong pabayaan ng pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal. Perfect. At ganap na walang anumang kakulangan. May diploma, graduate. Walang kakulangan. Perfect. Graduate. May diploma. Tapos bibigyan ka pa ng reward. Bukod sa diploma, may rewarding. Ang Diyos ang Ama magbibigay ng reward nun Nasa kamay niya. Kasi sabi nung nanay ni John, tsaka ni James, sabi nung nanay, Panginoong Jesus, pagdating doon sa langit, yung anak ko po, paupuin mo sa kanan, yung isa sa kaliwa. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi mo nalalaman na sinasabi mo Nasa kamay ng Ama ang pagbibigay ng reward. Ang Ama nagbibigay ng reward. So pagdating sa langit, iniligtas tayo ng Panginoong Jesus. Ang trabaho ng Panginoong Jesus, Savior, iligtas.
iniligtas tayo, dinal tayo sa langit ngayon. Bibigyan tayo ng gantimpala ng Ama. At pagkatapos, bibigyan tayo ng lahat ng kaalaman hindi natin alam. Hindi ka na magtatanong doon kasi ang dami ko pa rin tanong, ano ba yung seven spirits of God? Ano ba yung sinabi ng pitong kulog? Laging pito. Ano ba sinabi ng pitong kulog? Ayaw ipasulat. Ano ba yung seven spirit of God? Di ba? Maraming katanungan eh. Ang daming tanong pa, pero pagdating sa langit, hindi ka na magtatanong doon kasi makakaalam na tayo ng lahat ng katotohanan. Pero kailangan maligtas ka para makaalam. Yung hindi maliligtas, wala nang alam sa kaligtasan, wala pa rin ano, sila yung mga dakilang tanga. Yung pupunta sa impyerno, mga dakilang tanga. Ang pupunta sa langit, mga wise, pinakamatatalino tao, na ang talino ng Diyos. Kailangan lang magpakatibay, magpakatatag, kapatid. Amen.